Sa ating pong unang-unang balita, sinintensyahan po ng habang buhay na pagkakabilanggo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil po sa kasong qualified human trafficking. Bukod sa kanya, 7 iba pa ang nakapo-akusado ang hinatulang pong guilty ng hukuman. Sila po'y pinagmumulta ng 2 milyong piso kada kaso at pinagbabayad rin po ng bayad danyo sa mga biktima. Ayon po sa hatol ng hukuman, lumalabas sa ebidensya na sina Guo ay nag-organisa at nagbigay po ng suporta sa Baofu, ang Pogo Complex sa Bamban, Tarlac. Sila din daw ang nag-utos sa ibang tao na sapilitan pong pagtrabahuin ang ilang pa sa online scamming sa Baofu compound. Isa nga si Guo sa incorporators po ng Baofu Land Development Incorporated na siyang nagmamay-ari sa compound na sinalakay noong pong 2024 dahil nga sa operasyon ng illegal na Pogo. Dagdag pa ng hukuman, mayroon daw ebidensya na konektado si Guo sa Baofu kahit na sinasabi niyang hindi siya shareholder dito. Mapupunta po naman sa pamahalaan ang Baofu compound na nasa halagang 6 billion pesos. Samantala, tumawag daw noon si dating House Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi ang mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Kabrad ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon pero pinayuhan lamang niya si Romualdez na susundan lang nila mga ebidensya. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling nag-usap pa sina Remulla at Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang isiniwalat ng security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng mali-maletang pera mula sa kickback daw sa mga flood control project sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma rin niya ni Zaldico sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng ombudsman kay Romualdez. Samantala pa rin, naibenta mo naman daw ang 3 sa 7 luxury car ng mga diskaya na ipinasubasta ng customs kahapon. Puro ho, mga napatunayang puslit o smuggled ang mga pina-auction na sasakyan. Matapos nga po ang unang bidding ay nabili ng kumpanyang Simplex Industrial Corporation ang 2 Mercedes-Benz sa halagang tig 15 milyon pesos. Habang ang kumpanyang Licentrel Jewelries naman ang siyang nanalong bidder sa Lincoln Navigator sa halagang 7.1 milyon pesos. Suma total, aabot sa higit na 38 milyon pesos ang unang kinita po ng customs sa 3 pinasubastang sasakyan. Posible naman daw pong ibaba ng BOC ang floor price ng 4 pang idineklara o ibaba yung floor price nung pang-4 na hindi nabili para po ideklarang nagkaroon ng failure of bidding. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Palagay ko po, Commissioner, ang pinakamaganda rin po yung mensahe po dito ay kapag ikaw ay nag-smuggle ng sasakyan, dapat hinuhuli yung smuggler. Oo, samantala. Apo, ang tinig po yan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. 10 dati at kasalukuyang kongresista naman ang iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest sa mga proyekto ng gobyerno. Isa sa target imbestigahan ng ombudsman si dating Pampanga 3rd District Representative at dating Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Itinuturing siyang kontraktor o congressman na kontraktor. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, iniimbestigahan nila ang posibleng conflict of interest ng pamilya ni Gonzales na umano'y nagmamay-ari ng isang construction company na nakakuha ng kontrata sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Ayon kay Gonzales, bukas siya sa anumang investigasyon. I recall that a case against me involving the same projects filed before the same ombudsman was dismissed sometime in 2023 for lack of merit. It appears to be a rehearsed and recycled subject, if any.
Yan nga po ang tinig ni dating Pampanga Congressman Dong Gonzales. Bukod kay Gonzales, inaakusahan naman ni Congressman Leandro Leviste si CWS Party List Representative Edwin Garjola na konektado daw sa kumpanyang nakakuha ng 20 billion pesos na DPWH projects. Wala pa rin namang pahayag hanggang ngayon si Garjola. Pero ayon kay Leviste, bukod kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, konektado rin sa mambabatas ang 2 miyembro ng gabinete na umano'y sangkot sa pag-allocate ng budget sa kanya. Sila po ay may direct involvement or oversight sa investigasyon kay Congressman Garjola ngayon at ayaw ko pong mag-burn bridges sa kanila by mentioning them right now. Yan nga po ang tinig ni Batangas Congressman Leandro Leviste. At sa ilang pang balita, umano'y ipinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang. Sa lumabas pong report ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng mga negosyante ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang sa gitna yan ng tumitinding problema nga ng bansa sa korupsyon. Bukas daw po sa ganitong ideya ang ilang pang mga bilyonaryo sa bansa. Lalo na kapag lumala ang political paralysis at makaladkad pababa ang ating ekonomiya. At ayon sa mga report, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sosyedad ang isang military back reset at hindi coup d'etat para daw po ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na halalan sa ilalim po ng pansamantalang pamunuan. Agad naman itong pinalagan ni Davao City Congressman Paulo Duterte na nagsabing isang negosyante rin daw ang nag-pressure kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para umalis sa palasyo. Ito rin daw po ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Browner Jr. Wala pang pahayag ang palasyo at AFP sa report na ito na diretsahan po namang itinatanggi. Sinasabi nga ni Ginoong Ramon Ang na hindi ako interesado dyan. At ang kanya po lamang daw adikain nga ay tumulong sa bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!